Good news sa Lakers fans. Lakers number 1 ngayon sa offensive rating sa buong NBA. At Dalton neck trade sa Orlando Magic inilabas. Pero bago yan, maraming mga fans ng Los Angeles Lakers ang natuwa sa pagkapanalo ng team laban sa Portland Trail Blazers sa kabila ng pagiging undermanned ng kanilang lineup. Hindi nga naglaro sina LeBron James, Austin Reeves at pati na rin si Luka Doncic. Pero kahit kulang ang mga pangunahing manlalaro, lahat ng natitirang players ay nag-step up. Ibig sabihin, mukhang napakalalim ng lineup ng Lakers ngayong season na hindi katulad noong nakaraang taon kung saan sobrang nagdepende sila sa kanilang mga superstar upang manalo. Kasabay ng panalo nila laban sa Blazers, umangat na ang record ng Lakers sa 6 wins at 2 losses na pumapangalawa sa standings at tabla sa San Antonio Spurs para sa top 2 spot sa Western Conference. Na pwede pa nga nila maungusan ang Spurs kung matatalo nila ito bukas sa kanilang matchup. Higit pa riyan, umabot na sa 4 na sunod na panalo o 4-game win streak ang kanilang hawak. At ang mas maganda pa, hindi pa sila natatalo kahit isang beses sa kanilang road games. May malinis silang 4-0 record sa labas ng kanilang home court na malinawing senyales na may malakas na kumpiyansa at mahusay na sistema ang team ngayon. At base sa inilabas na datos, ang Lakers ang kasalukuyang number 1 sa offensive rating sa buong NBA. Ibig sabihin, sila ngayon ang pinaka-epektibo sa paglikha ng puntos kumpara sa lahat ng koponan sa liga. Ang nakakatuwa pa rito, hindi pa naglalaro bilang second option si LeBron James na inaasahan na magiging malaking ambag sa opensa kapag nakabalik ng tuluyan. Kaya ang tanong ngayon, paano pa kaya kung kumpleto na sila? Tiyak na mas lalakas pa ang kanilang lineup at posibleng lalo nilang dominahin ang mga makakaharap nilang teams sa darating pang mga laro. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay naglalaro nga ng kahanga-hanga ngayong season. Sa kabila ng katotohanang 2 talo pa lamang ang naitala nila, malinaw na isa sila sa mga pinakamahusay na kupunan sa liga. Malaking dahilan dito ang stellar performances ni Austin Reeves at Luka Doncic na kapwa nagpapakita ng husay sa opensa at playmaking. Gayunpaman, hindi pa rin perpekto ang roster ng Los Angeles Lakers ngayon. Kasalukuyang silang pang 27 sa rebound sa buong NBA at mas malala pa ang bench unit nila na pang 29 sa league. Si Doncic pa ang nangunguna sa rebounds na may 11.5 bawat laro, samantalang si DeAndre Ayton ay may 8.5 rebounds lamang na pinakamababa sa kanyang career. Malinaw na kailangan pa ng Lakers ng dagdag na lakas sa front court. Sa kabilang banda, ang Orlando Magic ay kabaliktaran ng sitwasyon ng Lakers. Bagamat nagdagdag sila ng firepower kay Desmond Bane nitong offseason, hindi pa rin sila makahanap ng tamang ritmo. May 3-4 record sila ngayon at nananatiling isa sa mga pinakamasamang 3-point shooting team sa liga. Kahit malakas ang depensa nila, hirap pa rin ang opensa. Dahil malaki ang perang nakataliki na Bane, Paolo Banchero, Franz Wagner at Jalen Suggs, limitado ang galaw ng Orlando. Maaaring mag-swap sila ng mga batang manlalaro sa Lakers para sa mutual benefit. Ang posibleng trade makukuha nila sina Jared Vanderbilt, Dalton Knecht, 2031 second round pick, habang ang Lakers receive matatanggap sina Goga Bitadze, Jet Howard. Sa deal na ito, mabibigyan ng Magic ng chance si Dalton Knecht na may offensive upside kahit na 20% pa lang ang 3PT shooting niya ngayon. Para sa Lakers, malaking upgrade si Goga Bitadze bilang backup big man na nag-average ng 7.2 points at 6.6 rebounds noong nakaraang season at kilala sa matatag na depensa. Sa huli, makikinabang ang dalawang koponan, rebounding para sa Lakers, opensa para sa Magic at mas mataas ang tsansa para sa parehong team na maisalba ang kanilang mga season na may magkaibang direksyon.